Noong June 12, 2025, kakasikat lamang ng araw sa Bukit Rumbay, Malaysia, nang makatanggap ng tawag ang mga pulis. Isang tawag na magdadala sa kanila sa isa sa pinaka-nakakakilabot na krimen na kanilang nasaksihan sa loob ng maraming taon. Sa loob ng bahay natagpuan ang dalawang bangkay, isang babae at isang binatang pinaniniwalaang anak niya na nakahandusay sa lawa ng dugo. Ang ikatlong biktima, ang bunsong anak na 13 taong gulang lamang, ay natagpo ang buhay pa ngunit halos wala ng malay. Matindi ang kanyang mga sugat at hirap na hirap siyang huminga. Sa labas ng bahay nakita ng mga pulis ang 17-year-old na binatilyo na nakaupo mag-isa, tulala at tahimik. Hindi siya umiiyak at nakatitig lang. Sa una ang akala ng mga pulis na siya lang ang nakaligtas, baka kararating lang niya at nadatna ng isang pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Yun din ang sinabi niya sa kanila, nasa labas siya at nagpalipas ng gabi. At pag-uwi niya, nadatna na niyang patay na ang kanyang ina at kapatid. Sa simula ay tila kapanipaniwala ang kanyang kwento, ngunit agad na nagbago ang takbo ng investigasyon nang makuha ng mga otoridad ang CCTV footage mula sa loob ng bahay. Ang kanilang nakita ay tuluyan nagpaikot sa buong kaso. Wala palang naganap na pagnanakaw. Sa halip, kitang-kita sa footage ng mismong binatilyo ang may hawak ng kutsilyo at paulit-ulit niyang sinaksak ang sarili niyang ina at kapatid. Sinubukan pang tumakas ng bunsong kapatid ngunit hindi siya nakalayo at sa isang iglap, ang tahimik na binatilyong nasa labas ay hindi na isang biktima. Siya na ngayon ang pangunahing suspect. Nang pumutok ang balita, nabigla ang buong bansa. Paano ito nangyari? Anong klaseng dahilan ang maaring magtulak sa isang binata para paslangin ang sarili niyang pamilya? Ang unang biktima ay ang ina na si Vernita Bon Chiu Yen, 51 years old at isang guro sa isang lokal na paaralan para sa mga batang Chinese-Malaysian. Hindi lamang siya mahusay sa kanyang trabaho, siya ay iginagalang, minamahal at hinahangaan ng marami niyang estudyante. Madalas siyang maglaan ng oras para tulungan ang mga batang nahihirapan sa pag-aaral. Nagbibigay din siya ng munting gantimpala sa mga nagsusumikap at nagpapakita ng pag-unlad. Naniniwala siya na ang bawat bata ay may potensyal na magningning at ginawa niya ang lahat ng makakaya upang matulungan silang maabot yon. Noong 2008, ginawaran siya ng Excellence Service Award ng Seremban District Education Office, isang pagkilala sa kanyang dedikasyon, pagmamahal sa pagtuturo at sa positibong epekto niya sa buhay ng kanyang mga estudyante. Bilang isang ina, mahal ni Vernita ang tatlo niyang anak na lalaki at sa panlabas na pagtingin, mukhang ganun din ang pagmamahal ng mga anak niya sa kanya. Ang panganay ay si Jarek, 21 years old, kasunod ay si James, 17 years old at ang bunso ay si John, 13 years old pa lamang. Ayon sa karamihan, ang tahanan nila ay puno ng init at pagmamahalan, tawanan habang kumakain, mga paglalakbay bilang pamilya at mga litrato na puno ng ngiti. At si Lim Kiatlong, ang mister ni Vernita, ay bahagi ng katatagan ng pamilyang yon. Hindi lang siya basta kabiyak, siyang sandigan ni Vernita. Laging nasa tabi niya at kapag may mabigat siyang araw sa paaralan, siya ang unang kinakausap ni Vernita. Kapag dinadala niya ang trabaho sa bahay, sinasamahan siya ni Lim habang nagwawasto siya ng mga papel. Ngunit nagbago ang lahat noong January 6, 2025. Sa araw na yon, biglang pumanaw si Lim sa edad na 54. At sa isang iglap, nagbago ang buong mundo ni Vernita. Matinding dagok ang pagkawala. Hindi lang siya nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang mister. Ngayon, siya na lang ang kailangang bumuhat sa buong pamilya. Wala nang katuwang sa mga responsibilidad, wala nang kahating pasan at lahat ay nasa kanya na. Kinakailangan niyang bumalik sa trabaho kahit patuloy pa rin ang kanyang pagdadalamhati. At tuwing tinitignan niya ang kanyang mga estudyante, mga batang puno ng potensyal, lagi niyang naaalala ang sarili niyang mga anak. Ano ang mangyayari sa kinabukasan nila ngayong siya na lang ang natitira? Ramdam ni Vernita ang bigat ng responsibilidad. Mabigat ito ngunit pinilit niyang itago at ilibing sa loob niya. Patuloy siyang kumilos at patuloy na lumaban. Ngunit ang lungkot ay unti-unting nagbago, naging mas madilim. Naging pagkakasala, takot, panggigigil at kalaunay kontrol. Sinimulan niyang higpitan ang kanyang mga anak higit pa kaysa sa dati. Wala nang oras para sa laro,
Wala nang dahilan o palusot. Kailangang magtagumpay sila dahil wala na siyang puwang para sa pagkabigo. Ang lahat ng ito ay naugat sa pagmamahal, ngunit para sa kanyang mga anak, maaring hindi ito laging ganun ang pakiramdam. At gayon pa man, si Jarek, ang panganay, ay kalanmay hindi nagreklamo. Lagi lang siyang nakangiti sa kabila ng bigat ng inaasahan. Lagi siyang sumasagot ng mahina, ngunit buo na, "Opo, Mama." Si Jarek ay kalmado, maalalahanin at ang uri ng anak na gagawin ang lahat para mapasaya at mapahanga ang kanyang ina. Nung araw ng mga ina, gumawa siya ng tribute video para kay Vernita. Isang simple at taus-pusong handog na nagpaluha sa ina. Sa sandaling yon, maaring naniniwala si Vernita na hindi siya nag-iisa, na kahit wala ng kanyang mister, naroon pa rin ang kanyang mga anak para sa kanya. Ngunit ang hindi niya nakita o marahil ay piniling huwag pansinin ay hindi pare-pareho ang paraan ng pagharap ng kanyang mga anak sa pagdadalamhati. Si James na gitnang anak ay iba. Kadalasan ang mga gitnang anak ay tinatawag na nakakalimutang anak, yaong naiipit sa pagitan ng responsibilidad ng panganay at ang kawalang malay ng bunso. Hindi kailanman nakalimutan si James, siya ay minahal at sobrang minahal ng kanyang ina. Inihahanda siya ni Vernita ng mga paborito niyang pagkain. Ibinibigay ang mga bagay na hinihingi niya. Ngunit kasabay ng pagmamahal na yon ay dumating ang mga hindi inaasahan. Mabigat, hindi masabing ngunit nandun lang nasa kanyang puso. Para kay Jarek, ang mga hinihingi ng kanilang ina ay isang hamon, isang pagkakataon upang patunayan ang sarili at maipakita ang pagmamahal pabalik. Ngunit ibang naging pananaw ni James. Para sa kanya, hindi yon mga layunin kundi mga pader. At sa bawat lumilipas na araw, ang mga pader na iyon ay tila lalo pang tumataas. Humihigit pa na para bang wala na siyang matatakasan. At katulad ng ibang anak ni Vernita, inaasahan niya mula kay James ang pinakamabuti, ang pinakamataas na kaya niyang maabot. Hindi sapat ang pumasa lang. Bawat asignatura, bawat pagsusulit at bawat semester, kailangan niyang malampasan. Para kay Vernita, walang salitang sapat na, at para sa kanya, hindi ito kalupitan, ito ay isang paghahanda. Naniniwala siyang sa high school nagsisimulang mabuo ang kinabukasan ng isang bata, at gusto niyang magkaroon si James ng pinakamaliwanag ng kinabukasan na posibleng mangyari. Sa totoo lang, hindi naman palpak si James bilang estudyante. Tahimik siya, oo, kadalasan nag-iisa pero magalang. Kapag binabati siya ng ibang tao, ngumingiti siya. Ang kanyang mga grado ay maayos naman. Sa katunayan, may ilan pa nga na nagsasabing kahanga-hanga ang kanyang mga grades. Ngunit tila hindi pa rin yon sapat. Pagkatapos ng klase, habang ang ibang mga bata ay nagpapahinga o naglalaro, inuutos kay James na maupo at mag-aral. Huwag kang mag-aksaya ng oras, ang madalas sabihin ni Vernita. Isipin mo ang kinabukasan mo. At ginawa nga yun ni James. Ginawa niya ang lahat ng inuutos. Nag-aral siya, pinilit ang sarili at patuloy siyang lumaban. Ngunit hindi pare-pareho ang epekto ng matinding pressure sa bawat tao. Hindi lahat ng bata ay kayang pasanin ang ganong kabigat na suliranin. May sarili siyang mga pangarap, isang pananaw para sa buhay na hindi tumutugma sa plano ng kanyang ina. At nang sinubukan niyang ipaliwanag ito sa kanya, nang maglakas loob siya magsalita tungkol sa pressure, sa stress, sa kalagayan ng kanyang isipan, hindi ito tananggap ni Vernita ng maayos. Pinagalitan pa siya lalo ni Vernita at sinabihan siya mahina na kailangan niya mag-focus at itigil ang pagiging emosyonal. Kaya't lumapit si James sa taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang nakakatandang kapatid na si Jarek. Ngunit hindi rin naging maganda ang kinalabasan ng pag-uusap na yon. Sa halip na maging tulay at isang taong makakatulong ipaintindi kay Vernita ang pinagdadaanan ni James, ay tila hindi siya pinakinggan ni Jarek. Ayon sa mga ulat, sinabi lamang nitong sumunod siya sa kanilang ina at mag-aral pa ng mas mabuti. Sa sandaling yon, maaring naramdaman ni James na tunay na siya nag-iisa. Ang tanging taong inaasahan niya makakaunawa sa kanya ay hindi rin na siya pinakinggan. At saka dumating na ang sukdulan. Panahon na ng pagsusulit, ang SPM o ang pambansang pagsusulit para sa mga mag-aaral sa high school sa Malaysia ay paparating na. Kaya naman, lalo pang hinigpitan ni Vernita ang kanyang mga anak na mas mag-aral ng mabuti. Umuugong sa isip ni James ang mga salitang lampasan mo ang sarili mong record. At sa wakas, may kung anong tuluyang nabasag sa loob niya. Noong gabi ng June 11, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Hindi basta-bastang bangayan, kundi yung uri ng alitan na nagiiwan ng bitak sa relasyon. Mga salitang hindi na maibabalik. Damdaming matagal ng kinikimkim na sa huli ay sumabog.
Inamin ni James kung anong talagang nararamdaman niya na may sarili siyang paraan para abutin ang kinabukasan niya at hindi niya kayang ituloy ang ganitong paraan. Ngunit sa halip na pag-unawa o pagkakasundo, lalo pang tumindi ang tensyon. Ayon sa ulat, pinalaya siya ni Vernita, pinalabas ng bahay. Mag-isa sa labas, walang matutuluyan at walang makapitan. Doon gumawa si James ng isang desisyong tuluyang magbabago sa lahat. Sa isipan ni James, ang tanging paraan para wakasan ang matinding pressure ay alisin ang pinagmumulan nito. Pinaniniwala ang ilang araw bago ang insidente, bumili siya ng isang 20 centimeters na folding knife. Maaring noon pa man ay pumasok na sa isip niya ang ideyang ito. Hindi pa seryoso noon pero ngayon malinaw na ang kanyang plano. Madaling araw ng June 12, bandang alas 5 ng umaga, bumalik si James sa kanilang bahay. Hindi siya kumatok, hindi siya tumawag. Tahimik siyang pumasok at dahang-dahang dumaan sa pinto habang madilim pa ang buong kabahayan. Sa loob ng bahay natutulog si Vernita sa sofa sa sala. Tumayron si James na ilang sandali, tahimik na pinagmamasdan ng ina. Ang mukhang kilala niya buong buhay niya. Payapa, kalmado, walang bakas ng galit o pagod. Kakaiba sa anyo niya kapag sumisigaw o nagagalit. Sa ilang sandali nag-alinlangan si James marahil naisip niyang pwede siya makipag-usap. Baka hindi ito ang tamang paraan o baka may iba pang solusyon. Pero dumagsa ang alaala, ang sigawan, ang pressure, ang matinding kalungkutan at ang pakiramdam na wala siyang halaga. Kasunod ng matinding kalungkutan na ang pakiramdam na parang wala siyang halaga at bit-bit ang bigat sa kanyang dibdib, hinugot ni James ang kutsilyo mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At gamit ang parehong kamay na minsang humawak sa kamay ng kanyang ina nung siya ay bata pa, sinimula niyang saksakin ito ng paulit-ulit sa leeg at sa dibdib. Para bang hindi niya pinapatay ang kanyang ina kundi ang mga taon ng pagkakasakal at ng pressure na hindi na niya kinaya. Hindi siya umiyak dahil sa isip niya, hindi ito dahil sa galit, ito ay isang pagtakas. Hindi kalakasan ng ingay ng pag-atake kaya hindi ito narinig ng mga kapitbahay. Ngunit sa loob ng bahay ang tunog ng bawat saksak ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Si Jarek na ang panganay ang unang nakarinig, nagising siya malamang ay naguguluhan, kalahating gising at lumabas ng kanyang silid upang tignan kung ano ang nangyayari. Hindi niya inakalang madadat na niya ang isang bangungot. Doon sa sala ay nakita niya ang nakababatang kapatid niyang si James na balot ng dugo. Nakatayo sa tabi ng wala ng buhay na katawan ng kanilang ina at hawak pa rin ang kutsilyo. Sa isang saglit marahil ay natigilan si Jarek, pilit na iniintindi ang nakikita. Ngunit wala ng oras, bago pa siya makasigaw at bago pa man siya makagalaw pabalik, biglang humarap sa kanya si James. Sinubukan ni Jarek na ipagtanggol ang sarili ngunit huli na. Ang pag-atake ay marahas, mabilis at puno ng desperasyon. Sinaksak ni James ang sarili niyang kapatid, ang kapatid na palaging nakangiti at paulit-ulit na nagsasabing makinig ka na lang kay mama. Sinaksak niya si Jarek sa dibdib, sa likod, sa leeg, sunod-sunod. Walang pag-aatubili hanggang sa tuluyan ng bumagsak si Jarek. Sa parehong sala kung saan ilang minuto lang ang nakakalipas, bumagsak din ang kanilang ina. Namatay si Jarek habang pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Hindi man lang niya naunawaan kung bakit ito nangyayari. At pagkatapos ay may isa pa. Si John na 13 taong gulang ang bunso. Nagising din siya, groggy pa. Malamang iniisip niya na ang mga tunog ay bahagi lamang ng isang masamang panaginip. Pero nang lumakad siya papunta sa sala, naging totoo ang lahat. Nakita niya ang kanyang kapatid na si James na may hawak na kutsilyo. Nakahandusay ang kanyang mama at ang kanyang kuya Jarek, hindi na gumagalaw. Nang makita niya si James, nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, may kung anong kumislap sa loob ni James. Isang pagdadalawang isip, isang pag-aalinlangan. Sinabihan niya si John na tumakbo at huwag magsabi kahit kanino. Pero hindi tumakbo si John, marahil ay natigilan siya. Marahil ay inakala niyang panaginip lang ito at magigising din siya. Kaya lumapit si James, hawak pa rin ang kutsilyong patuloy na tumutulo ang dugo. Inatake niya ang bunso tulad ng ginawa niya sa iba. Pero si John ay maliit at mabilis at sa kung paanong paraan nakawala siya sa pagkakahawak ni James. Hindi man siya nakalayo, sapat ng kanyang pagtakas para makalayong saglit bago siya tuluyang bumagsak. Nawalan siya ng malay bago pa man makalabas ng bahay. At si James, iniisip niyang patay na rin ang bunso. Tahimik ang lahat, 3 katawan, isang sandata at katahimikan.
Sa unang pagkakataon ng umagang yon, huminga ng malalim si James at saka dahan-dahang sumingit ang katotohanan. Luminga siya sa sala, sa dugo, sa katahimikan at sa bangungot na ginawa niya. At saka dumagsa ang mga alaala na tila rumaragas ang baha. Doon na bumalik sa isipan ni James ang mga masasayang hapunan, kanilang tawanan, paggawa ng takdang aralin, ang video para sa araw ng mga ina at ang lahat ng yon, sariwa pa rin sa mga dingding sa paligid niya. Pero tapos na, wala na at wala na siyang mababalikan. Kaya't kumilos na si James ng mabilis. Pinunasan niya ang kutsilyo, ibinalik niya ito sa kanyang school bag, hinubad ang kanyang dugoang damit at itinapon sa labas, saka nagsuot ng malinis na damit. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at umupo na parang isang batang naghihintay ng school bus. At nang handa na siya, may tinawagan siya. Hindi ang mga pulis, kundi ang tinawagan niya ay ang isang kaibigan. Sinabi niyang nilooban ang kanilang bahay at inatake ang kanyang pamilya. Pagdating ng mga pulis mula sa Batantiga Police Station, bandang alas 6 ng umaga, tahimik ang paligid. Doon nila nakita ang isang binatilyo sa labas ng bahay, nakaupo mag-isa. Walang laman ang mga mata, nakatitig lang sa pintuan. Hindi siya gumagalaw, walang sinasabi at tahimik na para bang iniwan na siya ng buong mundo. Naghiwa-hiwalay ang mga pulis, isang grupo ang lumapit sa binatilyo sa labas, may ingat na nagtangkang magtanong. Ang isa namang grupo ay pumasok sa loob ng bahay. Sa loob natagpuan nila ang isang batang lalaki at buhay pa, ngunit halos wala ng malay, balot ng dugo at hirap ng huminga. Agad silang tumawag ng ambulance at isinugod siya sa hospital. Pagkatapos, pumasok sila sa sala. Doon nila natagpuan ang mga bangkay ni Vernita at Jarek. Pareho silang namatay kung saan sila bumagsak. Malalalim ang kanilang mga sugat at ang kanilang mga mata ay nakabukas pa. Agad na trinato ng mga pulis ang insidente bilang robbery gone wrong. Ngunit habang mas lalo silang lumalalim sa pagsusuri sa loob ng bahay, may mga bagay na hindi tumutugma. Wala namang nawawala. Walang sirang pinto o bintana, walang persahang pagpasok. Nandoon pa rin ang mga electronics gadget, pati na rin ang pera ay hindi rin nagalaw. Samantalang sa labas ng bahay, patuloy pa rin ang pakikipag-usap ng mga investigador kay James. Ang binatilyong sa mga oras na yon ay itinuturing pa rin tanging nakaligtas. Tahimik at diretso ang kwentuhan nila. Sinabi niya sa labas siya nagpalipas ng gabi at umuwi lamang nung umaga para sunduin ang busong kapatid papuntang paaralan. Doon daw niya nadatnan ang karumal-dumal na tanawin. Ang kanyang ina at si Jarek ay wala ng buhay at nakahandusay sa sala. Sa unang tingin parang kapanipaniwala ang kwento niya. Hindi nanginginig ang boses at wala siyang takot o pagkalito, tila manhid lang. Pero sa loob ng bahay may mga bagay na hindi nagtutugma. Walang persang pagpasok at walang nawawala. At saka dumating ang CCTV footage. Isang kamera ang nakakuha ng lahat. Ang parehong binatilyo na nakaupo sa labas, suot pa ang dugo ang damit, hawak ang kutsilyo, tahimik, kalmado at nakatutok. Sa parehong footage makikita rin siyang lumabas ng bahay at itinapon ang dugo ang damit sa mga palumpong malapit sa pintuan. Hindi ito isang bastang malungkot na trahedya lamang, isa itong planadong pagpaslang. Tahimik ngunit maingat na inaresto ng mga pulis si James. Dinala siya sa estasyon, pinaupo at sinimulang tanungin. Hindi nagtagal, bumigay siya at inamin niya ang lahat. Sinabi niya na ang dahilan ay ang matinding pressure, ang walang katapusang paninisi at ang mga imposibleng inaasahan. Hindi niya tuwirang sinisi ang kanyang ina ngunit malinaw ang larawan sa kanyang mga salita. Isang batang lalaki, tahimik na pasan ang bigat ng emosyonal na pasanin sa loob ng maraming taon. Wala siyang pahinga at walang nakarinig sa sigaw na hindi niya mailabas. At nang marating niya ang kanyang hangganan, ang nag-iisang solusyon na nakita niya ay wakasan ng lahat. Isinailalim sa masusing pagsusuri si James. Lumabas na malinis ang kanyang toxicology report. Walang droga, walang alak at walang anumang palatandaan na siya'y nasa ilalim ng impluwensya. Alam niya ang kanyang ginagawa. Gising siya, malinaw ang isip at sinadya niya ito. Nang makarating sa media ang kwento, nayanig ang buong bansa. Hindi lang dahil sa karumal-dumal na krimen, kundi dahil sa lungkot at bigat ng lahat. Isang trahedyang hindi lamang tungkol sa pagpatay kundi tungkol sa kabiguan, sa isang sistemang hindi nakinig, sa isang batang napagod, napuno at nawala. Ito ay isang pamilyang sa panlabas ay tila masaya at buo, malapit, puno ng pagmamahalan tulad ng marami.
Ngunit hindi nagtagal nagsimulang lumitaw muli ang mga dating Facebook post ni Vernita. Isa sa mga ito ang lubhang tumama sa damdamin ng publiko. Isang post kung saan buong pagmamahal niyang isinulat ang tungkol sa kanyang mga anak. Ayon sa kanya, kung wala na si mama at papa sa mundong ito, sana ay magpatuloy kayong magmahalan. Ngunit ngayon habang binabasa ito sa context ng nangyari, para itong malupit na biro ng tadhana, isang mapait na paalala ng hindi maipaliwanag na pagbagsak ng isang pamilya. Doon na nagsimulang bumigat ang mga tanong ng publiko. Paano nangyari ito? Paano naging target ng galit ang isang ina, isang mapagmahal na ina, isang guro ng taon, isang taong buong buhay na inilaan para itaguyod ang mga bata? Paano napunta sa ganitong trahedya ang isang pamilyang itinuring na ehemplo ng pagmamahalan? Paano nagawa ng isang batang tahimik, magalang at tila masunurin ang pumatay sa dalawang taong pinakamahal siya? Sa mga online forums lumawak ang diskusyon, nahati ang pananaw ng publiko. May ilan na nakisimpatya kay James, sinasabing karaniwan sa maraming Asian families, lalo na sa mga lugar na may mahigpit na kompetisyon sa edukasyon, ang hindi matatawarang pressure. Ayon sa kanila, ang bigat ng inaasahan ay maaring durugin ng isang bata, lalo na kung siya ay naiipit sa pagitan ng isang masunuring panganay at isang inosenteng bunso. Wala siyang puwang maging sa sarili niya. Ngunit may iba rin na nakita ang panig ni Vernita. Isang byuda, iniwang mag-isa kasama ang 3 anak. Patuloy na nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang mister habang pilit na pinapasa ng lahat. Ginawa niyang akala niyang tama ang palakihin silang maayos at responsableng lalaki upang hindi nila danasin ang mga paghihirap na naranasan niya. Pareho silang pagod, pareho silang nagmamahal at pareho silang nasaktan. At sa banggaan ng dalawang mundong hindi na nagkaintindihan, nauwi ang lahat sa trahedyang hindi na maibabalik. Isa itong trahedyang walang malinaw na kontrabida kundi mga taong bawat isa sa kanila ay itinulak ng lagpas sa kanilang hangganan. Opisyal na ang classify ng mga otoridad ang kaso bilang murder. Sa harap ng kumpirmadong pag-amin ng 17 years old na suspect at sa suportang ebidensya mula sa CCTV, itinuring ng mga pulis na sarado na ang investigasyon pagdating sa pagkakakilanlan ng salarin. Kasalukuyang nasa kustodiya na si James at sinampahan ng 2 counts of murder sa ilalim ng Section 302 ng Penal Code ng Malaysia, isang batas na tumutukoy sa planado at sinadyang pagpatay. Kung mapatunayang guilty ang parusa ay mabigat, at habang naghihintay ang bansa sa paglilitis, isang tanong ang nananatili sa isip ng marami. Patuloy pa rin ang legal na proseso. Hindi isinasantabi ng otoridad ang posibilidad na may papel na ginampanan ang mental health sa kaso. Ang aspetong ito ay maaring makaimpluwensya sa magiging hatol, kung makukulong ba ang binatilyo o kung ipapato sa kanya ang sapilitang psychological treatment o iba pang legal na hakbang. Dahil minor de edad si James, protektado ang kanyang pangalan at pagkakakilanlan sa ilalim ng juvenile law ng Malaysia. Hindi inalabas sa publiko ang kanyang larawan at nanatiling confidential ang mga detalye tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa ngayon, habang naghihintay ang lahat kung anong magiging hatol ng batas, ang kaso ay patuloy na nagbibigay diin sa mahalagang isyong hindi palaging nakikita sa headlines, gaya ng mental health, family pressure at ang tahimik na bigat na dinadala ng mga kabataan sa likod ng kanilang mga ngiti. Samantalang sa paaralan kung saan nagtuturo si Vernita, isinagawang isang memorial kinabukasan matapos lumabas ang balita ng trahedya. Nagtipon ang kanyang mga kasamahan at mga estudyante upang magbigay pugay sa isang gurong inilarawan bilang masigasig, disiplinado at tunay na may malasakit sa pag-unlad ng bawat batang tinuturuan niya. Bagamat natapos na ang pag-atake at nakilala ng salarin, hindi pa tapos ang kaso. May mga darating pang pagdinig sa korte, legal na pagsusuri at mga psychological assessment na kailangang isagawa bago maibigay ang pinal na hatol. Sa ngayon, higit pa ito sa isang kaso ng krimen. Ito ay isang masalimuot na salaysay ng kalungkutan, pagkabigo at mga tanong na wala pang kasagutan. Ang trahedyang ito ay isang matinding paalala na hindi sapat ang disiplina kung walang pag-unawa. At ang mga kabataan ay hindi mga makina ng tagumpay, kundi mga taong nangangailangan ng gabay, espasyo at malasakit. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos.
Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!